Hindi ko malilimutan ang eksaktong sandali nang tiningnan ako ng anak ko nang may paghama. Nasa reception pa kami ng resort sa Boracay nang ibinigay ng front desk ang mga susi. Puno pa ng tuwa ang puso ko noon. Nanginginig ang mga kamay ko sa sobrang saya dahil natupad na rin ang pangarawang inasam ko ng mahabang panahon. Lahat ng pinapangarap ko sa loob ng maraming taon, ang tawa ng mga apo ko, ang lakad-lakad natin bilang pamilya, ang kainang magkakasama sa harap ng dagat, biglang nawasak sa isang saglit lang ng isang maikli at malupit na pangungusap. Matutulog ka sa kwarto ng mga staff, Tay. Kasama ng biyenan ko ang asawa ko. Kung ayaw mo, kunin mo na mga gamit mo at umuwi ka. Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Naramdaman ko na lang biglang lumapot ang hangin. Para bang nawala sa paningin ko ang paligid sa gitna ng mga tawa ng ibang turista. Nagsasalita siya ng may malamig na kumpiyansa na taglay ng mga taong akala mo sila ang may-ari ng respeto ng iba. Ilang taon ko iyang pinapangarap na bakasyon na iyon. Walang tigil akong nagtrabaho, nagtitipid ng bawat piso. Ipinagpaliban ang sarili kong pangangailangan para lang mabigyan sila ng isang linggong magkakasama. Pero sa sandaling iyon, naintindihan ko na mali pala ako. Bumili pala ako ng pwesto sa isang kwentong ayaw na nila akong isama. Naalala ko ang bawat gabing binibilang ko ng mabuti ang ipon, bawat plano, bawat pangako. Ito na ang unang family vacation natin. Lagi kong sinasabi ng may ngiti, pero ngayon sa lobby ng resort na iyon sa harap ng dagat, lahat ng pinangarap ko ay naging basag na salamin. Malamig ang tingin ng manugang ko na parabang inaasar niya ako na abala lang ako. Litong-lito ang apo ko. Nagtataka ang front desk kung kanino susunod, at ang anak ko, ang mismong anak ko, talikuran ako. Pero bago pa ako magpatuloy, gusto ko sanang malaman kung nakapag-subscribe ka na sa channel at kung nagustuhan mo ang kwento. Nakakatulong yan para malaman kung sinusuportahan nyo ako at gusto nyo ang mga kwento ko. CJ, tuloy na tayo. Inilagay nila ako sa kwarto sa likod ng resort, katabi ng mga silid ng mga staff. Amoy sabon at amag, amoy kalungkutan. Makitid ang kama, sa pader lang nakaharap ang bintana na walang ilaw. Inilagay ko ang maleta ko sa sahig at umupo. Hindi ako umiyak. Sa edad ko, natuto ka ng lunukin ang sakit ng walang ingay. Hayaang masunog sa loob ng hindi napapansin ng iba. Isinara ko ang mga mata ko at naalala ko ang yumaong asawa ko. Alam niya kung ano ang sasabihin. Ako, alam ko lang tumahimik. Idi ako ang bakasyon na yon. Gusto ko silang tipunin lahat, anak ko, asawa niya, mga apo ko, at ang biyenan niya. Isang lalaking may pekeng ugali at ngiti na hindi ko naging kumpiyansa kahit kailan. Nabuko ng maaga ang resort. Binayaran ko lahat ng kwarto at pinlano ang bawat detalye. Pero pinilit ng manugang ko na ang tatay niya ang dapat sa pinakamagandang suete. Dahil hindi na raw kaya ng katawan niya ang kahirapan. At ayon sa kanya, sanay naman daw ako sa simple. Naalala ko noong maliit pa ang anak ko. Natatakot siya sa kulog at natutulog na yakap-yakap ako. Nangangako ako noon na lagi siyang may bubong. Hindi magugutom. Tinuruan ko siyang bumasa, magtrabaho ng marangal, rumespeto. Pero ang panahon, ang buhay, o siguro ang pride niya ang nagbura ng mga alaala na yon. Ngayon, parang bisitang hindi gusto ang trato niya sa akin sa sarili niyang bakasyon. Noong gabing yon, lumabas ako at naglakad sa tabing dagat. Mainit pa ang buhangin, amoy alat at nakaraan ang hangin. Tiningnan ko ang mga ilaw ng resort mula sa malayo at naisip ko, kung gaano karaming sakripisyo ang ginagawa ng magulang para sa mga anak, panaginip, kabataan, ilusyon. At kung paano nila natututong tingnan tayo, hindi bilang magulang, kundi bilang hadlang. Umupo ako sa harap ng dagat at pinakinggan ko ang alon. Sa tunog na yon, may nahanap akong parang sagot. Hindi galit ang nararamdaman ko, disappointment. At sa ilalim noon, mapanganib na katahimikan. Kinabukasan, nakita ko silang nag-almusal mula sa malayo. Tumatawa ang anak ko kasama ang biyenan niya. Nagpapanggap na perfect wife ang manugang ko. Tumakbo ang mga bata nang hindi ako tinitingnan. Kapag tumatanda ka, napapansin mo na hindi na mamatay ang pagmamahal sa sigaw, kundi sa kawalan ng pakialam. Yung kawalan ng pakialam na dahan-dahang pumapatay hanggang mabura ang pangalan ng pagmamahal. Lumapit sa akin ang waiter nang may magalang na ngiti. Gusto niyo po ng kape, senor? Tanong niya. Salamat, sagot ko. Inihain niya ng may paggalang. Hindi alam na sa sandaling, yon siya lang sa buong resort ang nakakita sa akin bilang tao. Habang umiinom ako, narinig ko ang sinabi ng anak ko na parang punyal sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang sumama ni Tay. Lagi naman niyang sinisira. Tumawa ang manugang ko. Alam mo naman ang mga matatanda.
Ayaw tanggapin na wala na silang silbi. Isinara ko ang mga mata ko. Ayaw ko makita nila kung nanginginig ako. Tinapos ko ang kape. Nag-iwan ng barya sa mesa at tumayo. Naglakad akong walang direksyon sa mga hallway ng resort. Tinitingnan ang mga pamilya masaya. Yakap-yakap, nagbi-picture, at naisip ko kung kailan ako leave na hindi nakasali doon. Noong gabing yon, habang natutulog silang lahat, hindi ako makapikit. Pumasok sa bintana ang ingay ng dagat, at paulit-ulit sa utak ko ang mga saloobin ng anak ko. Tumayo ako, binuksan ko ang maliit na bintana at nilanghap ang hanging alat. Kung ayaw mo, umuwi ka. Iyon ang sinabi niya. Pero hindi ako umuwi dahil ang taong ako, hindi tumatakbo. Naghihintay, nagmamasid, at kapag dumating na ang tamang oras, gumagalaw. Walang tunog na mas malupit kaysa sa kawalan ng pakialam. Hindi sumisigaw, hindi nananakit ng salita, binubura ka lang. Iyon ang unang aral ko sa bakasyong yon, na hindi laging marahas ang pagkamatay ng pag-ibig. Minsan unti-unti lang siyang namamatay, parang kandila na nauubos ng hindi napapansin. Hindi ako sinisigawan ng anak ko at ng asawa niya. Hindi nila ako direktang ininsulto. Ginagawa lang nila akong parang wala ako. At sa edad ko, pagod na ang puso, mas masakit yon kaysa anumang insulto. Kinabukasan, habang nag-almusal sila sa maindining, ako mag-isa sa likod kung saan mabilis lang umiinom ng kape ang mga staff bago bumalik sa trabaho. May isang babaeng staff na nag-abot sa akin na mainit na pandesal. At sa isang saglit nararamdaman ko, ulit ang lambing na akala ko, hindi ko na mararamdaman. Nagkasalamat ako ng may ngiti at ngumiti rin siya pabalik. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero siya ang unang tao sa loob ng ilang araw na tinrato akong tao. Mula sa sulok ko, nakikita ko ang pamilya ko sa kabila ng salamin ng restaurant. Masigla ang usapan ng anak ko kasama ang biyenan niya. Isang lalaking matangkad, malakas ang boses at may peking asal. Pinapanood ko siya ng mabuti. Uri siya ng taong gustong-gusto magmay-ari ng kapangyarihan, kahit sa simpleng usapan lang. At ang anak ko, na dating sensitibo, parang hinahangaan siya. Ginagaya niya ang mga galaw, ang tawa, kahit ang maliliit na pang-insulto. At ang manugang ko, hindi talaga niya ako gusto. Mula pa noong una, para akong lumang bagay na kailangang itapon sa tingin niya. Simple masyado ang tatay mo. Narinig ko siyang sabihin minsan. Ayaw ko siyang tumira sa atin, mahal. Mawawalan tayo ng privacy. Noon, tahimik lang ang anak ko. Pero sapat na ang katahimikan para malaman kong pumili na siya ng kampo. Habang pinapanood ko silang tumawa, naalala ko ang mga dating panahon. Noong bata pa siya at ako ang bayani niya. Tinatawag niya akong Tatay Lakas, dahil kaya ko siyang buhatin at paikutin sa ere. Noong 10 anyos siya, binigyan ko siya ng unang bisikleta. Nag-overtime ako para maibili yon. Naalala ko pa ang mukha niyang masaya. Ang mukha na nangako sa akin na hindi niya ako kalilimutan kailanman. Nakakatawa kung paanong nagiging mga patalim ang alaala kapag tinitingnan mo mula sa kasalukuyan. Noong gabing yon, pagbalik ko sa kwarto, sobrang kapal ng katahimikan na parang may bigat. Amoy chlorin ang kama, amoy kulong ang mga peder. Kinuha ko sa maleta ko ang gusgusing sobre, ang booking confirmation ng resort. Naroon ang pangalan ko bilang main booker. Full payment in advance, main suite at additional rooms. Ginastos ko halos lahat ng ipon ko, hindi para sa akin, kundi para sa kanila, para makita silang masaya, para marinig ko ang mga apo ko na magsabi ng salamat, lolo. Pero hindi dumating ang salitang yon. Pinatay ko ang ilaw at tinitigan ko ang kisam. Kasabay ko ang malayong ingay ng alon at ang malabong tawa mula sa suwete. Naisip ko sanang tumayo, kumatok at humingi ng respeto, pero hindi ko ginawa. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil naintindihan ko na ang isang bagay. Hindi hinhingi ang pag-ibig. Kapag hinhingi mo, wala na iyong halaga. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa tabing dagat, nakita ko silang nagpipicture. Lahat sila nakangiti, maliban sa akin. Ako ang multo na hindi dapat kasama sa larawan. Nanatili ako sa malayo, pinapanood ko lang, at narinig ko ang 8 taong gulang kong apo na walang muwang na nagtatanong, bakit hindi kasama si lolo? Sumagot ang manugang ko nang hindi man lang ako tinitingnan. Kasi mabilis mapagod si lolo. Mas mabuti raw magpahinga siya. Kasinungalingan. Hindi ako pagod, ini-exclude lang ako. Umupo ako sa buhangin at tiningnan ang abot-tanaw. Naalala ko ang asawa ko, kung paano siya sasagot kung buhay pa siya. Baka umiyak siya o baka ginawa niya rin ang ginagawa ko na noon. Manahimik at magmasid. Dahil may uri ng katahimikan na hindi galing sa kapatawaran, kundi sa malalim na pag-iisip. At noong umagang yon, nagsimula akong mag-isip ng iba. Sa oras ng tanghalian,
Lumapit ako sa restaurant ng resort. Nakilala ako ng matrei, yung matanda sa reception. Senor, tapos na po mag-order ang pamilya nyo. Magalang niyang sabi. Gusto nyo po ba ihiwalay namin ang sa inyo? Hindi na, salamat, sagot ko. Kakain ako sa ibang lugar. Naglakad ako papunta sa maliit na pier ng resort, kung saan may nagtitinda ng pandesal at pritong isda. Umupo ako roon sa gitna ng mga hindi kilala at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Naramdaman ko ang kalayaan. Walang nakatingin sa akin ng may awa o paghatol. Wala akong utang na loob kaninuman. Habang kumakain, narinig ko ang mag-asawa na nag-aaway tungkol sa pera. Sinisisi niya na masyado raw gumagastos ang biyenan. Sabi ng lalaki, bakasyon lang naman. Pinakinggan ko lang, pero nagtanim yon ng buto sa isip ko. Pera, pride, control. Ikot lahat doon. Noong gabing yon, habang natutulog ang iba, naglakad ako sa mga halway. Dumaan ako sa tapat ng suete ng anak ko. Narinig ko ang mahinang tawa, baso na nagsasalpukan, malambot na tugtugan, at sa loob ko may nagbago. Hindi kalungkutan, malamig na kalinawan. Akala ng mga tao, galing sa galit ang tunay na paghihiganti. Hindi. Ang tunay na paghihiganti galing sa katahimikan. Sa eksaktong sandaling tumigil sa pag-iyak ang puso at nagsimulang magplano. At noong gabing yon, sa kwarto ng mga staff, na walang tanawin ang bintana at matigas ang kutson, nagsimula akong magplano. Kinabukasan na madaling araw, nagising ako sa tunog ng mga tubo. Tumutulo ang tubig sa manipis na pader ng kwartong yon ng staff. Paalala na sa mamahaling resort na yon, halos anino lang ako. Sa labas, natutulog ang mundo sa malambot na kutson, sa puting kumot at mabangong unan. Ako naman, nakahiga sa magaspang na kutson, napaliligiran ng alingawngaw at katahimikan. Pero wala akong awa sa sarili. May iba akong nararamdaman, mas malinaw, isang katahimikan na hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Dahil kapag tumigil na sa pagsakit ang sakit, nagsisimula ang rason. Nagbihis ako ng mabagal na parang wala na akong inaasahan kaninuman. Lumabas ako ng walang ingay. Walang tao sa halway, maliwanag lang ng dilaw na ilaw. Naglakad ako papuntang lobby at tiningnan ang salamin ng dagat sa malalaking bintana. May katahimikan ng gabi bago sumikat ang araw. Parang natigil ang lahat. Umupo ako sa isa sa mga sofa at naghintay na sumikat ang araw habang pinakinggan ko ang malayong alon. Nagsimula nang dumating ang mga staff. May isang kabataan na naka-blue uniform na nagulat nang makita ako. Hindi kayo nakatulog, Senor? Magalang niyang tanong. Sa edad, konti na lang ang tulog. Nakangiti kong sagot. Nagkwentuhan kami ng sandali. Sinabi niya na ilang buwan na siyang nagtatrabaho roon. Kilala na niya ang bawat sulok ng resort, pati mga daan ng staff. Pinakinggan ko ng mabuti, interesado sa bawat detalye. Hindi ko pa alam kung para saan ko gagamitin ang impormasyon, pero may nagsasabi sa akin na malalaman ko rin balang araw. Nang umakyat ako sa restaurant, nag-almusal na ang pamilya ko. Nagkunwari akong hindi ko napansin ang mga hindi komportableng tingin ng manugang ko. Tay, nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ng anak ko na parang may pang-asar kaysa pag-aalala. Parang hari, sagot ko ng mahinahon, kahit medyo matigas ang trono. Tumawa sila. Nagbigay ng sarkastikong komento ang biyenan ng manugang ko tungkol sa mga matatanda na hindi marunong makibagay. Tiningnan ko siya ng may ngiti. Hindi sulit makipagtalo sa taong feeling superior dahil lang sa pera. Pinanood ko ang bawat galaw, bawat salita, bawat tingin. Walang paalam na nag-uutos ang manugang ko. Sumusang-ayon lang ang anak ko nang walang isip. Ginagaya ng mga bata ang tono niya. Parang nanonood ako ng drama kung saan wala na ako sa cast. Pero kakaiba sa mga drama, minsan mas marami ang alam ng audience kaysa sa mga artista. At ako mula sa sulok ko, mas nakikilala ko na sila kaysa sa akala nila. Noong hapon na yon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinundan ko sila mula sa malayo, hindi bilang SCY, kundi bilang tatay na gustong maintindihan kung saan nasira ang lahat. Pinanood ko silang magpose sa picture, tumawa, maglaro kasama ang mga bata. Mula sa labas, perpekto silang pamilya, pero alam ko ang bitak. Narinig ko ang anak kong bumulong ng isang bagay na nagpapatigil ng dugo ko. Pag-uwi natin, ibebenta ko na ang sasakyan ng matanda. Halos hindi na naman niya ginagamit. Bahala ka, mahal, sagot ng manugang ko. Matanda na raw yon. Napatigil ako. Huminga ako ng malalim. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kumpirmasyon. Dumating na ako sa puntong yon ng buhay, kung saan, hindi na masakit ang disappointment. Pinatunayan lang nito ang hinala ko. Bumalik ako sa resort. Tahimik akong umakyat sa staff staircase at dumaan sa tapat ng opisina ng manager.
Nakabukas ng kaunti ang pinto. Narinig ko siyang nakipagtalo sa isang empleyado tungkol sa mga canceled reservation. Narinig ko ang naiinip niyang tono at napansin ko ang accent. Taga Maynila rin. Naghintay ako matapos, kumatok at pumasok. Pasensya na po sa abala, sabi ko. Bisita po ako dito, pero parang may pareho tayong pinanggalingan. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Ricardo Salas ang pangalan niya. Sinabi ko na retired teacher ako. 30 taon akong nagturo at nagkautang para lang maibigay sa pamilya ko ang bakasyon. Naantig siya, nag-abot ng kape at kahit hindi ko hiningi, may sinabi siyang nagpasiklab ng ideya sa ulo ko. Kung may kailangan po kayo, kahit ano, pwede niyo akong tawagan. Dapat mas igalang ang mga matatandang bisita. Hindi niya alam, pero yon ang susi na magbubukas ng lahat ng susunod. Noong gabing yon hindi ako nakatulog. Naglakad ako sa resort ng mabagal. Halos hindi nakikita. Natuklasan ko na mula sa maintenance hallway. May lihim na daan papunta sa mga suite sa pamamagitan ng service door sa gilid. Nakita ko ang security map sa peder, mga kamera, cleaning routes. Pinanood ko, iningatan sa isip, tinandaan. Wala pa akong plano noon, pero hindi na ako ordinaryong bisita. Naging observer na ako. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Matagal ko nang hindi nakita ang ekspresyon na yon sa mukha ko. Mukha ng lalaking tumigil na sa pagmamakaawa ng pagmamahal. Kung ayaw mo, umuwi ka. Bumalik sa pandinig ko ang sinabi ng anak ko. Ngumiti ako, pero iba na ngayon, dahil naintindihan ko na hindi ako alis, hindi nang walang bakat. Kinabukasan, nakasalubong ko ang manager habang nag-aalmusal. Nakatulog kayo ng mas maayos? Magalang niyang tanong. Sagot ko, nagsisimula na akong ma-enjoy ang resort. Masaya akong marinig yan, sabi niya habang nag-aabot ng kape. By the way, dagdag ko ng may kalkuladong katahimikan. May gusto sana akong itanong tungkol sa reservation. Ano po kaya ang mangyayari kung magdesisyon ang main booker na baguhin ang charges? Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Kailangan po gawin yon ng actual titular ng reservation. Siyempre. Ngumiti ako. Tama. At ako ang titular. Tumango ang manager nang walang hinala. Uminom lang ako ng kape. Tinikman ang bawat patak ng may katahimikan na nararamdaman mo kapag nagsisimula ka ng magkaroon ng kontrol. Noong hapon na yon, habang nag-enjoy sila sa pool, umupo ako sa balcony ng restaurant na may tanaw ng dagat. Hawak ko ang kopya ng resibo na malinaw na nakalagay ang pangalan ko sa malaking letra. Manuel Rivas, titular ng General Reservation. Naroon ang patunay na lahat ng tinatamasa nila, mga kwarto, pagkain, luho, dahil sa akin posible, at iyon ang magiging alas ko. Ang katahimikan ko ang magiging paghihiganti ko. Pero hindi pa ang oras. Noong gabing yon, nang patayin ko ang ilaw, naramdaman ko ang ibang bagay. Hindi kalungkutan, hindi galit. Mas dalisay, mas matalas. May layunin. At sa layuning yon, nagsimula ang sorpresa na malapit na nilang makilala. Noong hapon na yon, dahan-dahang lumubog ang araw, ginintuan at pinula ang dagat. Naghanda ang resort para sa dame dinner. Kandila, puting mantel, malambot na tugtugan at mga baso ng wine na sumasalamin sa liwanag na parang perpekto ang lahat. Pero natutunan ko ng huli na ang perpeksyon, palaging magarang maskara ng kasinungalingan. Buong araw ko silang pinanood. Umiinom ang anak ko at ang biyenan niya sa pulsede. Malakas tumawa, nag-uusap ng mga negosyong wala naman at hinaharap na hindi darating. Ang manugang ko, sa bagong damit, nag-utos sa staff na parang siya ang may-ari. Malayang tumatakbo ang mga bata, hindi nila alam ang bigat ng mga nangyayari sa paligid nila. At ako, naglalakad ng mabagal, hindi nakikita, pero alerto sa bawat detalye. Nagbago ako. Napansin ko sa mga hakbang ko. Sa paghinga ko, hindi na ako nakayuko o umiiwas ng tingin. Ang sakit na dating nakakabit sa akin ay naging mas malakas, katahimikan. Hindi katahimikan ng kapatawaran, kundi ng lalaking tumigil na sa pagmamakaawa ng pagmamahal. At kabaligtaran, mas nakakatakot ang ganoong katahimikan kaysa galit. Nang eksaktong 8 ng gabi, puno ang main restaurant. Tumutugtog ang orchestra ng lumang bolero. Sinabi sa akin ng anak ko, nang hindi man lang ako tinitingnan, na umupo raw ako sa ibang mesa para, daw mas komportable ako. Hindi ako nakipagtalo, ngumiti lang ako at tumango. Pero pinili ko ang pinakamalapit na mesa sa kanila. Mula roon, nakikita ko silang lahat. May nag-abot ng win mula sa manager. Courtesy po, Senor Rivas, sabi niya. Tumango ako ng mahina. Nagpasalama at pinanood ko ang ibang bisita na sumasabay sa gabi. Walang nakakaalam na sa ilalim ng katahimikan na yon, may nag-uumpisa.
Itinaas ng anak ko ang baso at nagtoos para sa kanyang pamilya. May mga sinabi siyang rehearsed, walang laman na mga salita tungkol sa pagkakaisa at mga sandaling kailangang pahalagahan. Lahat pumalakpak. Pumalakpak din ako, pero sa ilalim, bawat salita niya walang saysay. Tay, wala ka bang sasabihin? Tanong niya habang nakatingin sa mesa ko. Tinitigan ko siya ng matagal. Ano pa ba ang masasabi ko? Anak, sagot ko ng mahinahon. Minsan mas nagsasabi ang katahimikan kaysa sa toos. Biglang nawala ang tawa saglit. Nakita ko sa mukha niya ang halo ng pagkaasiwa at hiya. Hindi siya sanay na makita akong tahimik. Noon, kapag may pangmamaliit siya, ibinababa ko ang ulo. Pero noong gabing yon, hindi ko ginawa. Nagpalit ng tugtugin ang orchestra. Habang kumakain pa sila, lumapit ng lihim ang manager sa mesa ko. Lahat po confirmed na, Senor Rivas, bulong niya. Tumango ako. Perfecto. Bukas ng umaga, bago mag-almusal, walang makakaalam. Umalis ang lalaki. Walang nakapansin ng usapan maliban sa manugang ko. Natiningnan ako ng may nag-aalang pagtataka. Palagi niyang gusto kontrolado ang lahat. Hindi niya matiis na hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan namin ng manager. Nagtanong siya ng may peking kabaitan. Mga bagay lang na matatanda. Sagot ko ng nakangiti. Hindi mo may intindihan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Maliit na galaw lang, pero sapat na para makita ko ang discomfort niya. Kumain lang ako ng tahimik, tinikman ang bawat subo. Sa labas, bumibiyar ang alon sa mga bato at maganda sa pandinig ko ang tunog. Parehong dagat na pinakinggan ko noon ng buhay pa ang asawa ko. Ipagmamalaki niya akong makita akong ganoon. Tahimik, matatag, may-ari ng sariling kapalaran. Yumuko sa akin ang anak ko ng may peking ngiti. Tay, sana bukas mas masigla ka. Gusto naming mag-family day. Siyempre, sagot ko, bukas ay araw na tatandaan ng lahat. Hindi ako nagsisinungaling. Tinapos ko ang win ko at tumayo bago pa sila. Naglakad ako papuntang labas ng mabagal. Iniwan ko sa likod ko ang mahinang usapan. Naramdaman ko ang mga tingin nila sa likod ko. Hindi pagmamahal, kundi pagkagulat. Alam nila na may nagbago sa akin. Kahit hindi pa nila alam kung ano. Umakyat ako sa staff area. May naghihintay sa akin na yung kabataang naka-blue uniform. Ready na po lahat, Senor, sabi niya. Walang makakaalam. Binigyan ko siya ng sobre. Salamat, anak. Hindi dahil sa favor, kundi dahil naalala mo sa akin na may mga kabataan pa ring may delikadesa. Pumasok ako sa kwarto at isinara ko ang pinto. Umupo ako sa kama na bukas ang folder sa mga tuhod ko. Nasa loob ang mga kopya ng reservation, resibo ng bayad at mga dokumento na nagpapatunay na ako ang may-ari ng buong trip. May 3 sobre rin akong inihanda. Isa para sa anak ko, isa sa manugang ko, isa sa biyenan, bawat isa may sulat. Tinitigan ko ang mga papel na parang tinitingnan ko ang eksaktong hangganan ng hustisya at paghihiganti. Buong buhay ko itinuro ko ang mga halaga. Magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Pero minsan, kapag nagiging pamamaliit ang pag-ibig, kailangan mong ituro ang huling aral, ang respeto. Noong gabing yon, bago matulog, naglakad ako sa balkoni. Mula roon, kita ko ang walang tao na beach at ang buwan sa dagat. Hanggang bukas, bulong ko. Hindi ko alam kung kanino ko sinabi, sa kanila, sa asawa ko o sa sarili ko. Sa pagsikat ng araw, lahat ay magiging ayos na at malalaman na ng pamilya ko kung sino talaga ang nagbayad ng lahat. May mga sugat na hindi dumudugo, pero hindi rin nagsasara. Maaring lumipas ang mga taon, kumunot ang balat, bumagal ang katawan, pero nandyan pa rin ang mga sugat na yon na naghihintay ng tamang sandali para ipaalala sa iyo kung sino ka noon at kung gaano karami ang ibinigay mo sa mga taong hindi ka na naalala. Noong gabing yon, nakaupo sa kama ng kulay abo kong kwarto, hawak ang mga dokumento. Hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng ginawa ko para lang makarating sa bakasyong yon. Lahat ng nawala ko dahil sa pagmamahal sa kanila. Pagkamatay ng asawa ko, naging walang laman na templo ang bahay namin. Siya ang puso ng lahat. Siya ang malakas tumawa, ang nagluluto ng may pagmamahal, ang humihila ng kamay ko kapag masyadong mabigat ang katahimikan. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa kasama ang anak ko. 20 taong gulang pa lang noon at gulong-gulo ang isip. Nangako ako sa kanya na hindi siya magkukulang. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Una bilang guro, pagkatapos bilang accountant sa maliit na kumpanya, hanggang bumigay ang kalusugan, pero hindi ako sumuko. Bawat piso na inipon ko sa sobre sa drawer ay may layunin, ang kinabukasan niya. Nang makilala niya ang babaeng asawa niya ngayon, alam ko agad na may hindi tama.
May ambisyon sa mga mata niya na tinatakpan lang ng edukasyon. Pero mahal siya ng anak ko at ayaw ko makialam. Tinuruan tayo ng mga magulang na magparaya dahil sa pag-ibig. Tanggapin kahit mawala ang anak. Sinamahan ko siya sa lahat. Kasal nila, unang bahay, pagsilang ng mga anak. Pinahiram ko siya ng pera nang hindi umuusad ang negosyo. Ipinagbili ko ang sasakyan ko at naipit ang bahay na tinitirhan ko buong buhay ko. Lahat para makita ko siyang umabante. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin ko ang pagbabago. Bihira na ang tawag, maikli na ang bisita, mekanikal na ang yakap. Ang manugang ko, palaging magalang, nagsimulang maglagay ng distansya. Mabuti naman ang tatay mo, pero nakakapagod, sabi niya minsan. Nakaukit sa isip ko ang linyang yon na parang paulit-ulit na etyo. Ako na nagpalaki sa kanya sa mga kamay ko. Ngayon pala ako na ang pabigat. At kahit ganoon, tinuloy ko pa rin ang pagtulong. Ang bakasyon ang huling pagkakataon ko para makabawi ng kahit kaunti. Naibenta ko ang bahay pagkatapos ko mag-retire. Iniisip na sa perang yon, makakapagbigay ako sa amin lahat ng karanasang makakapagbuklod ulit ng mga nawasak na ugnayan. Akala ko gagaling ng dagat ang sinira ng panahon. Pero hindi gumagaling ang dagat, nagpapakita lang. Habang hinahampas ng hangin ang bintana noong gabing yon, naalala ko ang huling usapan namin ng asawa ko sa hospital. Pangako, huwag mong hayaang patayin ng galit ang liwanag mo. Sabi niya sa mahinang boses. Hindi ko hahayaan, mahal, sagot ko noon. Pero ang pangakong yon, kahit hindi sinasadya, nasira sa sandaling narinig ko ang anak kong sabihing pwede raw akong matulog sa staff quarters. Tininan ko ang mga kamay ko. Hindi na gaya ng dati, matigas, puno ng ugat, puno ng taon. Ang mga kamay na yon ang nagbuhat sa katawan niya noong bata pa siya. Nagpirma sa college application niya. Nagluto ng paborito niyang sopas kapag may lagnat siya. At ang mga kamay na yon ngayon ay naghahanda ng ibang bagay. Hindi pisikal na parusa, kundi aral, isa sa mga aral na alam ng mga lumang guro na ibibigay ng walang pagsigaw. Itinago ko ang mga sobre sa folder at sinilyo ko ng mabuti. Bawat isa may ibang mensahe. Pero isa ang katotohanan. Lahat ng tinatamasa nila, lahat ng akala nila sa kanila, posible dahil sa akin. At malapit nang lumabas ang katotohanan yon. Humiga ako at naisip ko ang apo ko. Siya lang ang sa kanyang paraan, ay may lambing pa rin sa akin. Wala siyang kasalanan. Inosente siya, dalisay. Sumakit isipin na lalaki siya na nakikita ang pangmamaliit ng mga magulang niya sa akin. Matututo siyang sukatin ang pag-ibig sa silbi. Naisip ko sanang mag-iwan ng sulat para sa kanya. Isang bagay na magpapaliwanag na ang lolo niya ay hindi ang kontrabida sa kwento, na minsan ang katahimikan ay pagmamahal din kahit parang parusa. Noong gabing yon, nanaginip ako. Nanaginip akong kasama ko ang asawa ko na nakaupo sa harap ng dagat. Nakangiti siya. Tama na, Manuel, sabi niya. Hayaan mo silang matuto. Huwag mong sirain ang kaluluwa mo. Pero nang magising ako, naintindihan ko na hindi nasisira ang kaluluwa ko. Muling nabubuo. Taon akong humingi ng respeto sa salita. Ngayon, hihingin ko sa gawa. Kinabukasan, lihim akong hinintay ng manager. Handa na po lahat, Senor Rivas. Na-update na ang records ng mga reservation. Nagpasalamat ako sa pamamagitan ng pakamay. At tandaan niyo po, dagdag niya, na-transfer na rin ang additional charges sa original account. Perfecto, sagot ko. Ituloy lang natin ng normal. Sa almusal, napansin ko ang kakaiba. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ng anak ko ng may pagkailang. Siguro nararamdaman niya na ang katahimikan ko ay hindi nakahinaan. Siguro nararamdaman niya na may lalim na hindi niya maabot. Nagkunwaring mahinahon ang manugang ko, pero tense ang ngiti niya. Ang biyenan, kumpiyansa, nag-uusap ng investment, walang kamalay-malay. Wala akong sinabi, tiningnan ko lang ang dagat mula sa upuan ko. Tinikman ang kape ng may kapayapaang hindi ko naramdaman sa maraming taon. Natuto akong maghintay. Ang paghihiganti ay hindi biglaan. Matiyaga ito. Parang orasan na nag-aayos ng bawat GR para kapag dumating na ang oras, eksakto ang galaw. Malapit na ang oras na yon. Tiningnan ko ang anak ko sa huling pagkakataon at naalala ko kung paano niya ako niyakap pag-uwi niya galing school. Kung paano niya sinabing gusto niyang maging katulad ko. Mahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. Pero kapag hindi iginagalang ang pag-ibig, nagbabago ito. At ang nararamdaman ko ngayon ay hindi galit, kundi hustisya. Tumayo ako ng mabagal, nag-iwan ng tip sa mesa at lumabas ng restaurant. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko. Hindi na ako ang parehong lalaking dumating sa resort na yon na naghahanap ng pagmamahal. Iba na ako, isang lalaking naintindihan
na hindi hinhingi ang kapatawaran. Sabi nila ang katahimikan ng matanda ay hindi laging kapayapaan, minsan estratehiya. At noong gabing yon, habang natutulog ang resort, naintindihan ko na ang katahimikan ko ay naging pinakamabuting sandata ko. Bawat salitang hindi ko sinabi ay naging matatag na hakbang patungo sa darating. 2:00 na madaling araw nang magmulat ako ng mata. Walang panaginip. Mabigat ang katawan, pero malinaw ang isip, gising, detalyado. Nagbihis ako nang hindi nagbubukas ng ilaw. Kinuha ang mga papel na nakatago sa ilalim ng kutson at lumabas sa halway. Basang-basa ang hangin. Mula sa malayo, kasama ko ang tunog ng dagat. Parang sinusukat ng bawat alon ang tibok ng puso ko. Labirinto ng pare-parehong pinto ang staff hallway. Pero alam ko na ang daan. Ipinakita sa akin ni Sebastian. Iyon pala ang pangalan niya. Ang ruta kagabi, isang hagdanan sa likod na diretsong konektado sa service corridor ng mga main suite. Mula roon, pwede kang makapasok sa mga kwarto sa pamamagitan ng pangalawang pinto na para lang sa cleaning staff. Nang makarating ako sa pinto, huminga ako ng malalim. Walang takot. Ang nararamdaman ko ay mabigat na katahimikan. Parang tumigil ang oras sa paligid ko. Kinuha ko ang master key na ipinahiram sa akin ng manager para sa emergency at maingat ko itong ipinasok. Ang click ng lock ay tuyot, parang seremonyal. Pumasok ako. Amoy mamahaling pabango, wine at labis ang hangin. Parang exhibit ng vanity ang suete ng anak ko at ng asawa niya. Nakakalat ang damit, mga baso sa mesa, nakabukas ang ilaw. Naglakad ako ng mabagal, pinanood ko. Sa kama, nakakunot ang damit ng manugang ko. Sa sahig, nakalimutan ang relo ng anak ko. Sa gulo na yon, may uri ng mayabang na walang pakialam. Parang sa kanila ang buong mundo. Lumapit ako sa desk at iniwan ko roon ang sobre na nakapangalan sa kanya. Sa loob, hindi banta ang sulat ko, confession. Sinabi ko kung gaano ko sila minahal, kung gaano ko isinakripisyo at kung gaano nila ako nabigo. Pero ipinaliwanag ko rin na ang bakasyong ipinagmamalaki nila ay hindi regalo ng tadhana o sarili nilang effort. Resulta ito ng mga taon kong trabaho, ng mga kamay ko, ng pawis ko. Ipinapaalala ko sa kanila sa mga numero at dokumento na lahat ng tinatamasa nila ay dahil sa akin. Iniwan ko rin ang isa para sa biyenan. Kasama roon ang kopya ng total bill ng resort at simpleng mensahe lang. Baka ngayon maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng magbayad ng ipinagmamalaki mo. Panghuli, inilagay ko ang 3 sobre sa center table sa tabi ng walang laman na bote ng champagne. Para sa manugang ko lang yon. Isang linya lang ang nakasulat sa sarili kong sulat. Hindi matatayo ang kaligayahan sa ibabaw ng paghama. Lahat ng ibinibigay mo, sinisingil ng panahon. Tiningnan ko sa paligid sa huling pagkakataon. Wala akong hinawakan pa. Walang galit sa galaw ko, tumpak lang, halos surgical. Isinara ko ang pinto ng maingat at naglakad babalik sa halway. Ang etyo ng mga hakbang ko, parang hindi nakikitang orasan. Sa daan, nakasalubong ko si Sebastian. Okay lang po ba, Senor? Mahinang tanong niya. Tumango ako. Perfecto, anak. Salamat sa tulong mo. Pwede po bang itainong ko kung ano po talaga ang ginagawa nyo? Walang masama, sabi ko nang nakangiti. Pinaalala ko lang sa iba kung magkano ang halaga ng respeto. Tiningnan niya ako nang hindi lubos na naiintindihan. Pero may malinis na pagtataka na taglay lang ng mga kabataan. Tinapi ko ang balikat niya at nagpatuloy ako. Nang makabalik ako sa kwarto, 3:00 na. Umupo ako sa kama, nagbukas ng maliit na lampara at tiningnan ko sa huling pagkakataon ang mga kopya ng dokumento. Kompleto lahat, resibo, proof of payment, confirmation emails, general reservation sa pangalan ko. Sa huli, hindi naman talaga tungkol sa pera, tungkol sa dignidad, na kahit isang beses lang, tignan nila akong walang pang-asar. Pinatay ko ang ilaw at hinayaan ko ang pagod na talunin ako. Natulog ako ng kaunti, pero malalim. Kinabukasan, ginising ako ng ingay ng resort. Mula sa halway, narinig ko ang mabilis na hakbang, mataas na boses, malakas na pagsara ng pinto. Alam ko, kahit hindi pa ako tumatayo, na natagpuan na nila ang mga sobre. Tumayo ako ng mabagal. Naghilamos at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Iba na ang ibinalik na imahe sa akin. Walang kalungkutan o guilt sa mga mata ko, katotohanan lang. Nagbihis ako ng puting polo na inilaan ko para sa araw na yon at lumabas ako papuntang restaurant. Makapal ang hangin, puno ng tensyon. Mula sa malayo, nakita ko ang anak ko na nakatayo. Nagje-gesture siya habang hawak ang mga sobre. Nagtatalo ang biyenan niya sa manager. Maputla ang manugang ko,
Hawak ang papel at bumubulong. Naglakad ako sa gitna nila nang walang nagmamadali. May katahimikan na nakakagulat. Walang nangahas na pigilan ako. Nakarating ako sa mesa ko. Naglagay ng kape at umupo para panoorin ang eksena na parang nanonood ng bagyo mula sa pampang. Tiningnan ako ng manager at binigyan ko siya ng mahinang tango. Naiintindihan niya. Lahat ayon pa rin sa plano. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na buhay ako. Halos sumikat pa lang ang araw nang biglang nawasak ang karaniwang katahimikan ng resort na parang basag na salamin. Mula sa hallway, naririnig ang mataas na boses, mabilis na hakbang, malakas na pagsara ng pinto. Dala ng hanging dagat ang kakaibang amoy, halo ng gulo at kaba. Tumayo ako ng mabagal, parang wala akong kinalaman. Kahit sa totoo lang bawat tunog ay kumpirmasyon na gumagana ang plano. Nang lumabas ako ng kwarto, ang unang mukha na nakita ko ay ang anak ko. Nakaawang ang mga mata, gusot ang buhok at hawak ang sobre. Nilapitan niya ako ng mabilis, parang nasusunog ang paa niya sa sahig. Ano to, Tay? Tanong niya na puno ng hindi makapaniwala. Mga dokumento, sagot ko ng mahinahon, tinitigan ko siya. Katotohanan lang. Katotohanan. Paulit-ulit niya na parang tumawa. Anong kleseng biro to? Hindi ako sumagot. Sa likod ko, biglang bumukas ang pinto ng suete at lumabas ang manugang ko. Maputla ang mukha at nanginginig ang papel sa kamay niya. Ikaw ang may gawa nito, sigaw niya. Puno ng galit ang mga mata. Ikaw ang nag-iwan ng mga papel na to. Hindi papel yan, sabi ko ng mabagal. Alaala yan. Mga taon ng sakripisyo na nakalimutan nyo. Katahimikan ang sumakop sa hallway. Kahit ang mga staff na nagdadala ng cleaning cart ay tumigil para manood. Lumabas ang biyenan, yung lalaking mayabang na laging nakataas ang dibdib. Hawak ang isa pang sobre. Hindi katanggap-tanggap to, sabi niya ng may kapalaluan. Wala kang karapatan. Karapatan ko bang ipaalala sa inyo kung sino ang nagbayad ng mga luho nyo? Putol ko siya. Na ang matandang walang kwenta sa paningin nyo ang tunay na may-ari ng bawat plato na kinain nyo, bawat kaman na hinigan nyo, bawat baso ng wine na itinaas nyo sa toast. Nagbago ang mga mukha nila. Nakita ko kung paanong nawala ang kapalaluan. Naging takot ang yabang. Ibinaling ng anak ko ang tingin saglit at sa isang segundong katahimikan na yon. Nakita ko ang hindi ko na nakita sa kanya sa maraming taon. Hiya. Dumating ang manager sa sandaling yon. Matatag ang hakbang. May dala siyang folder at propesyonal na katahimikan. Pasensya na po, sabi niya ng may paggalang. Pero kailangan nating linawin ang ilang bagay administratively. Administratively? Nag-aalangang tanong ng manugang ko. Opo, sagot ng manager. Lumalabas po na ang titular ng General Reservation ay si Senor Rivas. Itinuro niya ako ng mahina. Lahat po ng bayad, mga kwarto, pagkain, serbisyo, kahit additional expenses, nasa pangalan niya. Katahimikan ang sumakop. Nawala saglit ang tingin ng anak ko. Pinisil na manugang ko ang labi niya na naghahanap ng sagot na hindi niya makita. At ang biyenan, na parang immune sa discomfort, umatras ng hakbang na naguguluhan. Hindi posible yan. Sabi ng anak ko na sinusubukang kunin ulit ang kontrol. Ako ang, wala kang ginawa, anak, mahinahon kong pinutol. Lahat ng akala mong sayo, binayaran ko, at ginawa ko yon ng may pagmamahal. Pero nagkamali kayo. Akala nyo obligasyon ko yon. Walang ekspresyon ang manager na nagpatuloy. Dahil hiniling ni Senor Rivas na i-update ang accounts, lahat ng recent charges, mga inumin, dinners at additional services, ay na-transfer na sa main room nyo. Napapikit ng malaki ang manugang ko na parang kakagising lang sa panaginip. Ano ibig sabihin noon? Na kayo na po ang mananagot sa natitirang balance, sagot ng manager. Magalang pero matigas. Halos, 980,000 na po. Nakasabit sa hangin ang salita. 980,000 ang kulay ay nawala sa mukha nila. Napahawak sa buhok ang anak ko na desperado. Hindi pwede to. Tay, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Wala akong ginawa sa'yo, anak. Ipinakita ko lang kung sino ako at kung ano ang pinili mong hindi makita. Naglakad ako papuntang teres ng restaurant, kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw sa dagat. Sumunod sila sa akin nang hindi sigurado kung makikipagtalo o tatahimik. May isang bagay sa ugali ko na pumipigil sa kanila na parang mas natatakot sila sa katahimikan ko kaysa sigaw. Tumigil ako sa harap ng dagat at tiningnan ko silang lahat. Sa loob ng maraming taon, tinagaman ko ang mga pangmamaliit ng tahimik. Tinawag niyo akong luma, walang kwenta, pabigat. Akala niyo walang hangganan ang pagmamahal ko. Kaya pwede niyong yurakan ng walang consequence. Pero may hangganan din ang pagmamahal ng isang ama.
At ngayon, narating na natin yon. Hindi nanginginig ang boses ko, walang galit, katotohanan lang. Sinubukan pang makialam ng biyenan, pero pinigilan siya ng manager sa isang galaw. Yumuko sa akin ng anak ko, basa ang mga mata. Tay, please, napunta sa maling landas to. Hindi, anak, ikaw ang napunta sa maling landas noong tumigil ka nang makita ako bilang tatay mo. Nagsimulang umiyak ang manugang ko. Iyak na peking, halos dramatiko. Hindi ko siya tiningnan. Uminom lang ako ng kape na iniwan ng waiter sa mesa na hindi alam ang nangyayari. Sumipsip ako habang nakatingin sa abot-tanaw. Naway magandang almusal sa inyo. Sabi ko ng mahinahon. Kailangan nyo yon. May mahaba kayong araw. At nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod ako at naglakad papuntang pier. Sa likod ko, lumakas ang ingay. Tanong, dahilan, tawag. Pero hindi ako lumingon. Umiinit ang likod ko sa araw at sa unang pagkakataon sa maraming taon. Naramdaman ko na magaan akong maglakad. Minsan ang respeto ay hindi hinhingi sa luha, ipinapataw sa gawa. At noong umagang yon, sa wakas, naintindihan ko na hindi na ako ang matandang hinamak sa simula ng bakasyon. Ako na ang lalaking nakabawi ng dignidad niya. Hindi ko pa nakita ang anak ko na ganoon kaputla. Nakatayo siya sa harap ng front desk ng resort. Gusot ang mukha at hawak pa rin ang gusgusing sobre. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Pinagtitinginan ng mga turista na naghihintay ng susi o nag-almusal ang eksena ng may pagtataka. Hindi nila alam ang nangyayari, pero naamoy nila ang tensyon. At ako, ilang metro ang layo, pinanonood ko siya ng tahimik, nakaupo sa may bintana, umiinom ng kape ng mahinahon habang nagniningning ang dagat sa likod ng salamin. Nagsasalita ang manager ng mabagal, ipinapaliwanag ang mga charges, itinuturo ang mga numero, binabanggit ang mga petsa. Bawas salita, parang bato na bumagsak sa tubig. Sinisira ang katahimikan na sinusubukan pang panatilihin ng anak ko. Ang manugang ko, nanginginig ang kamay habang hawak ang card na paulit-ulit ibinabalik ng receptionist. Sorry po, ma'am, sabi ng kabataan ng may paggalang, pero decline po ang transaction. Pinipilit niya, sigurado may error. Subukan ulit. Sinubukan nila ng 3 beses. 3 beses din lumitaw ang salitang decline. Sumulong ang biyenan sa kanyang karaniwang autoritatibong tono. Akin na ang bill, sabi niya. Ayusin ko to. Tumango ang manager at inilagay sa counter ang folder. Nasa loob, maayos na nakaayos, lahat ng invoice, dinners, services, rooms, bar tab, private tours, mga bote ng wine, lahat. Isang total na nagpapabigat ng hangin. Binasa ng lalaki ang mga papel at pagdating sa huling pahina, nawala ang kulay niya. Kalokohan to, bulong niya. Hindi ako magbabayad ng ganyang kalaki. Tumayo ako ng mabagal at naglakad papunta sa kanila. Tumunog ang mga hakbang ko sa marmol, mabagal, matatag, walang nagsasalita. Ang tunog lang ng alon sa labas ang pumupuno sa katahimikan. Tumigil ako 1 metro ang layo at, nang hindi itinataas ang boses, sinabi ko, walang humihingi sa inyo na magbayad ng kahit ano hanggang sa pinili niyong hamakin ang nagbayad ng lahat. Tiningnan ako ng anak ko na halo ang galit at desperasyon sa mukha. Tay, bakit mo ginagawa to? Bakit? Ulit ko nang may katahimikan na nagpagulat sa kanya. Kailangan ko kasing maintindihan mo ang hindi mo gustong pakinggan. Hindi tungkol sa pera to, anak, tungkol sa respeto. Sinubukan pang panatilihin ng manager ang formalidad ng may discomfort. Senor Rivas, gusto niyo po bang ipagpatuloy na natin ang closing ng main account? Opo, sagot ko nang walang pag-aalangan. Ilipat niyo po lahat ng gastos ng pamilyang to sa room number ng anak ko. Pati lahat ng iko-consume nila mula ngayon. Tumango ang lalaki at nagtala. Binitawan ng manugang ko ang card at tiningnan ako ng may galit. Malupit ka, sabi niya. Matandang mapaghiganti. Hindi ako sumagot. Ako ang lalaking kinuha niyo ang karapatan na maramdaman bilang ama. Napuno ng luha ang mata niya. Pero hindi dahil sa lungkot. Luha ng kawalan ng kapangyarihan, nasaktang pride. Sinubukan niyang magsalita pa, pero hindi niya kaya. Ang anak ko naman, ibinaba ang tingin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang maisagot. Tumalikod sa akin ang biyenan sa kanyang karaniwang superior na hangin. Nakakahiya to, sabi niya, lalaking ganyang edad na gumaganyan. Ang nakakahiya, sagot ko ng mahina, ay ang magpaparamdam sa iba na hindi karapat-dapat sa upuan sa hapag. Kayo, senor, wala kayong ideya kung ano ang kahulugan ng magbanat ng buto. Nag-intervene ang manager. Mga senor, kung papayag po kayo, sabi niya habang ipinapakita ang dokumento.
Hiniling din po ni Senor Rivas na i-cancel ang accommodation nila starting tonight. Sa halip, nag-book na po siya ng private suite sa natitirang araw. Tiningnan siya ng lahat. Ano ibig sabihin nun? Nag-book ng ibang kwarto? Tanong ng manugang ko. Ganito po, sagot ng manager, fully paid o scene view. Walang nagsalita pa. Tiningnan ko lang ang anak ko. Pwede kayong manatili kung gusto nyo. Sabi ko ng mahinahon. Pero ngayon, malalaman nyo kung magkano ang mabuhay sa ibabaw ng hirap ng iba. Naglakad ako papuntang elevator. Sa likod ko, nagsimulang tumaas ang boses. Nagtatalo ang manugang ko sa manager. Hinihingi ng biyenan na makausap ang higher management at ang anak ko. Ang anak ko, tumingin lang sa akin ng tahimik. Nang magsara ang pinto, nakita ko ang refleksyon niya sa salamin. Mukha ng lalaking kakakita lang ng halaga ng pride. Ang suite na ibinigay sa akin ng manager ay nasa top floor. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng sariwang hangin. Malawak, maliwanag, may teres na tanaw ang buong karagatan. Naglakad ako papuntang balcony at huminga ng malalim. Umaalon ang dagat sa baba. Walang hanggan at walang pakialam. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang tunog na yon ay hindi kalungkutan, kalayaan. Uminom ako ng wine at umupo sa harap ng abot-tanaw. Hindi ako nag-iisip ng paghihiganti o hustisya. Nag-iisip ako sa asawa ko. Kung paanong nangitian niya ako, kung nakita niya kung ano ang natutunan ng matandang asawa niya. Na minsan kailangang sumakit ang pag-ibig para muling maging karapat-dapat. Habang lumulubog ang araw, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ko. Si Sebastian, yung kabataang naka-blue uniform. May dala siyang tray ng prutas at sulat. From the manager po, Senor Rivas, sabi niya. At nagdalawang isip siya saglit. Nagtanong po ang anak niyo kung pwede raw siyang makausap niyo ngayong gabi. Ngumiti ako nang hindi siya tinitingnan. Sabihin mo hindi ngayong gabi at bukas. Bukas po. Bukas, siguro kapag natuto na siyang tumingin ng walang yabang. Tumango siya ng tahimik at lumabas. Isinara ko ang pinto at nag-iisa ako. Tinitingnan ang refleksyon ng langit sa dagat. Sa sandaling yon, alam ko na hindi pa tapos ang plano ko. Nagsisimula pa lang ang aral. Nagising ako bago pa sumikat ang araw. Madilim pang kwarto. Pero umaalon ang dagat na parang kinakausap ako mula sa baba. Saglit akong nalito kung nasaan ako. Tapos naalala ko. Ang suite na may tanaw sa karagatan. Ang parehong kinatulugan ko kagabi. Sa wakas, payapa. Tumayo ako ng walang madaliin. Binuksan ko ang kurtina at pinapasok ang unang liwanag ng araw. Walang pagsisisi sa akin. Ang nararamdaman ko ay mas malalim. Isang bagay na tinuturo ng mga taon bilang hustisya. Nagbihis ako. Inimpake ang mga gamit ko sa maleta at bumaba sa lobby. Walang nakakaalam na alis ako ngayong umaga. Lihim akong nag-request ng taxi papuntang airport sa tulong ng manager na nagpaalam sa akin ng may pagalang. Sana nahanap niyo po ang hinintay niyo. Senor Rivas, sabi niya ng may mahinang ngiti. Tiningnan ko siya at sumagot. Hindi ko hinanap, pero nahanap ko pa rin. Habang naglalakad ako papuntang labas, amoy alat at simula ang hangin. Huminto ako saglit para tingnan ang paligid. Ang parehong mga pader na pinanghamak ako ilang araw lang ang nakaraan. Ang parehong halway na nilakaran ko nang hindi nakikita. At gayon pa man, iba na ngayon. Hindi na ako naglalakad na may bigat ng pamamaliit, kundi may gaan ng taong wala nang inaasahan. Sumakay ako ng taxi. Nagtanong ang driver, isang kabataan, kung nag-enjoy daw ba ako sa bakasyon. Sobra, sagot ko. Mas marami akong natutunan kaysa inaasahan ko. Tahimik ang biyahe papuntang airport. Tiningnan ko sa bintana ang lumalayo na tanawin, mga hotel, puno ng nyog, malinaw na langit, pareho pa rin ang hitsura, pero sa loob ko, may permanenteng nagbago. Dala ko ang maleta at isang sobre. Sa loob ng sobre, sula at dokumento, ang huling piraso ng plano ko. Pagdating sa airport, humanap ako ng upuan sa harap ng malalaking bintana. Mataas na ang araw. Kinuha ko ang cellphone, dindial ang numero ng anak ko at naghintay. Matagal bago siya sumagot. Tay. Matigas at walang kumpiyansang tunog ng boses niya. Ako nga, anak. May maikling katahimikan. Parang hindi niya alam ang sasabihin. Hinintay kita kagabi, sabi niya. Gusto ko sanang makausap ka. Alam ko, pero hindi pa panahon. Sa kabilang linya, naririnig ko lang ang paghinga niya. Tapos malalim na. Buntong hininga. Tay, napunta sa maling landas lahat. Hindi ko dapat. Huwag mo nang ipaliwanag. Putol ko siya. Ayaw ko ng sorry. Gusto ko pakinggan mo. Mahinahon ang tono ko. Pero may bigat ang bawat salita. Sa loob ng maraming taon,
Akala ko walang hangganan ang pagmamahal ng ama, na walang makakasira doon, pero nagkamali ako. Kailangan din ng respeto ang pag-ibig. Nilampasan niyo ang hangganang yon. At ang ginawa ko, anak, hindi para parusahan ka. Para turuan ka ng natutunan sa akin ng panahon. Na lahat sa buhay ay may bayad, kahit ang kawalan ng pakialam. Walang naging sagot. Naririnig ko lang ang alon sa kabilang linya. Parang nasa terrace pa rin siya ng resort. Tay, sabi niya sa wakas na basag ang boses, hindi ko alam na ganoon ko kasakit. Alam mo, sagot ko ng mahina. Pero nagunwari kang hindi, kasi mas madali baliwalain ang sakit ng iba kapag nasa tuktok ka. Nagpause ako. Gusto ko tandaan mo to, anak. Hindi ako interesado sa pera, hindi sa pride. Gusto ko maintindihan mo na ang dignidad ay hindi binibili, pinaghihirapan. At walang titulo, luho o kasal ang mas mahalaga kaysa tingnan ang ama ng may respeto. Sa kabilang linya, mahaba at walang hanggang katahimikan. Pinisil ko ang sobre sa kamay ko. May iniwan ako para sa'yo, patuloy ko. Nasa reception. Sabihin mo sa manager ibigay niya kapag wala na ako. Basahin mo mag-isa, walang asawa mo o biyenan. Kapag natapos mo, may intindihan mo na lahat. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Tay, babalik ka ba? Tanong niya na halos bulong. Hindi ko alam, sagot ko. Siguro kapag natuto ka ng tingnan ang lalaking nagpalaki sa'yo, hindi ang matandang abala. Binaba ko bago pa siya makapagsalita ulit. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katahimikan ng taong hindi na kailangang marinig para maging tama. Itinago ko ang cellphone. Tumingin ako sa abot-tanaw sa bintana. Sunod-sunod na lumilipad ang mga eroplano, at bawat ugong ay tunog ng muling pagsilang para sa akin. Ilang minuto pagkatapos, habang naghihintay ng boarding, nag-vibrate ang phone. Text ni Sebastian, yung kabataan sa resort. Natanggap na po ng anak niyo ang sobre, Senor. Binuksan niya sa harap ng dagat. Umiyak siya. Wala siyang sinabi. Nasa tabing dagat lang siya. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng mahina. Sa labas, sumasalamin ang araw sa pakpak ng eroplano na parang salamin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na makahinga ako ng walang sakit. Inanunsyo ng speaker ang flight. Tumayo ako, kinuha ang maleta at naglakad papuntang boarding gate. Habang naglalakad, naririnig ko sa isip ko ang boses ng asawa ko. Malambot, mapagmahal. Ngayon na, Manuel. Ngayon ka na makakapagpahinga. Tumango ako ng tahimik at tumawid sa gate. Hindi ko siya nakita, pero may magin ko. Nakikita ko ang anak ko na nakatayo sa harap ng dagat na hawak ang sobre. Hinahangin ang buhok, sinasalamin ng araw ang mga luha sa mata niya. May magin ko kung paano niya binuksan ang sobre ng may kalituhan. Nanginginig, hindi sigurado kung sisirain siya o ililigtas ng laman. Sa sulat na yon, kinakausap ko siya na hindi ko nagawa sa maraming taon. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko nasabi, na naramdaman ko ang kalungkutan, na bawat sakripisyo ko para sa kanya ay hindi tungkulin, kundi pagmamahal, na ipinagbili ko ang bahay hindi para bigyan sila ng luho, kundi para maramdaman ko pang bahagi ako ng isang bagay, kahit huling beses na. Sinabi ko rin na hindi ko siya lubos na sinisisi, dahil alam ko na ang modernong buhay, ang pagmamadali, ang pride at mga impluensya ang nagbago ng pananaw niya. Pero isang bagay lang ang hiningi ko, na huwag niya akong ulitin sa kanyang sariling ama. Dahil kailangan ko ring sabihin yon. Hindi rin ako perpekto. Noong bata pa ako, tinrato ko ang tatay ko ng walang pasensya. May unconscious na pamamaliit na akala ko, abala lang ang matatanda. Iniwan ko siyang mag-isa sa bukid, habang hinahabol ko ang kinabukasan ko sa lungsod. Bumalik ako ng huli na. Nakita ko siyang nakaupo sa upuan niya ng may pagod na tingin, pero walang galit. Anak, hindi natin napapansin kung ano ang nawawala hanggang tumahimik na ang magkabilang panig, sabi niya. Hinabol ako ng mga salitang yon habang buhay at siguro kaya, nang hindi sinasadya, naulit lang namin ng anak ko ang parehong cycle, 2 henerasyon na pinaghi.